Ang saging na saba pagdating sa probinsya halos hindi mabintayan, napakamura. Kaya kaway-kaway sa mga taga-probinsya dahil ito ang ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo bang napakagandang pasukin ang pagbabay and sell ng saging na saba? Marami yung kumikita at umasinso na dahil lang sa pagbibenta ng saging na saba. Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano kikita sa pagbabay and sell ng saging na saba. Pero bago tayo mapunta sa sagingan mga ka-farmers, enjoy muna natin ang view. Napakaganda kasi ng view dito mga ka-farmers at tuwing dumadaan kami ni Papa dito. Alam kong mayroon tayong mga subscriber na namimiss na nila ang kanilang probinsya. Kanina mga ka-farmers, papunta pa lang kami mamimili ng saging. Ngayon, punong-puno na. Punong-puno na ng saging ang ating dikagra. Kahit sobrang pagod ang aming pinagdaanan, ay nare-relax kami sa tuwing dumadaan kami dito dahil sa simoy ng hangin, sa aliwalas ng paligid. Ginawa ko ang videos na ito para maipakita sa mga taga-probinsya na ang saging na saba ay pwede tayong kumita ng libo-libo at pwede tayong umasinso. Dahil nga halos hindi na yan pinapansin dahil nga sa sobrang mura. Dito sa amin sa Leyte mga ka-farmers, ang saging na saba, ang kilo ay 10 lang. Minsan nga bumababa pa yan. Iwan ko kung dito lang sa aming lugar. Siguro may mga lugar din na ganyan. Lalo na pag mahirap ang transportasyon at lalo na pag walang namimili. Halos hindi yan pinapansin pero karamihan sinasabi mahal sa city. Pero marami ang pinagdadaanan bago mapunta sa city mga ka-farmers. Maraming tao ang pinagdadaanan kaya patong-patong na natubo ang na-apply. Kung papapiliin ako mga ka-farmers sa pagiging isang empleyado o pamimili ng saging or pagiging buy and sell, dito na ako sa pagiging buy and sell o pamimili ng saging mga ka-farmers. Alam nyo kung bakit? Pwede ka lang naman kumita ng 1,000 to 2,000 or sobra pa, depende sa inyong nabili ng saging. Katulad ng inyong nakita mga ka-farmers na motor na aming kinakargahan, pag nakatatlong balik yan or nakaapat, kikita na yan ng 2,000 araw-araw. Dito kasi sa pinakapuno mga ka-farmers, mabibili mo lang yan ng 10 piso ang isang sipi or isang piling. Itong mga tao nakikita nyo, sila yung mga nagbinta ng saging sa amin. Ang bilihan ng isang piling mga ka-farmers ay 10 piso at binibinta naman yan ni Papa ng 10 piso ang bawat kilo. Ang isang piling na malaki mga ka-farmers ay halos aabot yan ng 2 kilo. Kaya malaki-laki na rin ang pwede nating kitain sa bawat isang buwig. Kasi kung may puhunan ka dito na 1,000, halos maging triple yan, magiging 3,000. Dahil nga, maganda ang kitaan dito. Meron tayo na unang video na napakaraming comment, napakaraming basher mga ka-farmers. Kasi nga, pinapatay daw namin yung mga farmers, kawawang kawawa daw. Dahil sa video na iyon, mayroon tayong binilhan na 5 buwig. Ang total na ating binayaran ay 370, which is tama naman. Dito kasi sa aming ka-farmers, pag nabinta yan ng 10 piso ang isang piling, masaya na yung farmers. Dahil mahal na presyo na yan. Paano pa kaya pag naging 9 piso na lang? Or minsan, walang namimili dahil sa sobrang dami ng supply, daming stock. Kaya para sa ating mga ka-farmers na medyo kulang yung knowledge, bakit hindi po natin gawing banana chip yung ating mga saging mga ka-farmers? Dahil pagdating sa banana chip, mas matagal masira, mas malaki ang pwede natin kitain, at pag trinavel natin, pinunta natin sa mga city, kahit ma-stranded po yan, hindi masisira. Ayun na nga ka-farmers, nasira ang ibang piling ng saging. Kaya sa mga taga-probinsya mga ka-farmers, instead na ibenta natin ng mura, bakit hindi natin gumawa tayo ng sariling brand ng banana chip? Si Diyos Mujica nga nakagawa siya ng kangkong chip na sarili niyang brand. Kaya para sa ating mga ka-farmers na gustong pumasok sa pagninegosyo, kung ikaw ay taga-probinsya at mura sa inyo ang saging, bakit hindi tayo gumawa ng sarili nating brand sa pamamagitan ng paggagawa ng banana chip mga ka-farmers? Ang banana chip na depende sa inyong diskarte kung paano tayo magmamarket. Marami tayong mapagbibintahan at pwede tayong gumawa ng iba't ibang klase ng flavor mga ka-farmers. Mamaya sa dulo mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng product ng banana chip na pwedeng pumasok sa inyong utak para kayo makapagsimula. Kung sa inyong lugar hindi pinapansin ang saging na sabang mga ka-farmers, baka matauhan ka at maliwanagan ka. Dahil sa simpleng saging na sabang mga ka-farmers ay pwede kang makagawa ng sariling negosyo na ikaw mismo
ang gumagawa ng product mo. Kung ikaw naman ay gusto mo ay madalian mga ka-farmers, pwede kang mag-alpor. Paano ba ang proseso ng alpor mga ka-farmers? Kung ikaw ay mayroong puhunan, pero ayaw mong pumunta sa mga puno ng saging na ikaw mismo ang mag-harvest. Ganito lang ang diskarte mga ka-farmers. Ang diskarte ng mga alpor mga ka-farmers, kunwari mayroong kang 20,000 na puhunan. Maghahanap ka ng bawat barangay ng 10 tao mga ka-farmers na interesado kumita. Ngayon wala silang puhunan. Ang gagawin mo, papahiramin mo, papautangin mo ng 2,000. Pero yung 2,000 na yun ang gagamitin nila pangbili ng mga saging. Once na nakabili sila ng mga saging mga ka-farmers, ibebenta naman sa inyo. At ang gagawin mo, hahanap ka rin ng partner business sa pagtitinda ng saging na saba. Maghanap kayo ng partner business sa Tacloban, sa Ormoc, sa Cebu, sa Maynila, at kahit saan lugar na malaking city na pwede nyong madeliveran. Kumbaga sila ang mag-i-stack doon. Kailangan mayroon silang i-stackan doon. Napakalaki ng kita dito mga ka-farmers. Example ko sa iyo, bawat shipment mo ay magre-renta ka ng isang napakalaking van. Ang bawat delivery yan mga ka-farmers, pwede kang mag-deliver ng 10 tons pinakamababa mga ka-farmers. Kailangan maramihan. Kahit ibenta mo lang yan ng 18 pesos per kilo or sabihin na natin 20 kilos per kilo pagdating sa inyong partner business. Kung ibibenta mo ng 20 kilos per kilo at binili mo ng 10 pesos per kilo, ay kumita ka ng isang shipment ng 100,000. At sabihin mo na lang, babawasan mo ng 40,000. Pambayad sa truck, pambayad sa shipment, sa tao, at mga iba pang mga expenses mga ka-farmers. Kumita ka ng malinis 60,000. Sa isang shipment lang yon mga ka-farmers, sa isang city. Papaano pa kaya kung marami kang hawak, marami kang connection at marami kang kakilala na babagsakan mga ka-farmers. At pagdating naman sa city, binibenta nila ng 25, 30, 35 or mas mataas pa ng presyo depende sa supply ng ating saging mga ka-farmers. Pero kanina mga ka-farmers, nakasama natin si Kuya Toto. Grabe, ang galing niya maghiwa at mag-slice nitong mga buwig ng saging mga ka-farmers. Parang memorize niya na ang bawat sulok ng piling ng saging. Ito mga ka-farmers, marami ang nagko-comment dito bakit daw sinasama yung bukag, yung kinakapitan ng piling ng saging. Bakit ang lalaki mga ka-farmers? Dahil mabigat at yung mga customer ayaw daw. Ito yung simpleng explanation yan mga ka-farmers. Pag once hiniwa yan ng maliliit, tinanggal yan mga ka-farmers, madaling maghihiwa-hiwalay yung saging mga ka-farmers. Dahil makikita nyo naman kung paano yan pinagpapatong-patong. Once na manipis ang bukag dyan, madaling makukuha o maghihiwa-hiwalay ang bawat saging mga ka-farmers. Yung iba sinasabing hindi tinatanggal para mabigat. Oo mga ka-farmers, inaamin nila yan na hindi yan tinatanggal para mas mabigat, para mas malaki ang kitain. Sa pagninegosyo mga ka-farmers, kanya-kanyang diskarte po yun. Kung mayroon kayong nakitang mali, pagpasensyahan nyo na. At ngayon naman mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo baka magbukas ang inyong isipan na pwede kang makagawa ng sariling brand ng paggagawa ng banana chip, banana stick at iba pang mga flavor ng banana chip. Mabilis lang itong gawin mga ka-farmers. Ang gagawin mo lang, ang hilaw na saging babalatan mo, tapos hihiwain na yan ng maninipis. Depende kung pabilog or pahaba ang iyong gusto. Pwede rin gawing stick, depende sa inyong style, sa inyong brand mga ka-farmers. Pwede ikaw ang pinakapuno. Ngayon maghahanap ka na naman ng business partner, mga reseller na silang magbrand ng sarili nilang banana chip business mga ka-farmers. Nadepende lang sa inyong paglalaro sa diskarte kung paano tayo kikita. Kita nyo naman, sa simpleng saging na saba makakabuo po tayo ng maraming flavor, maraming style ng banana chip na pwedeng kaaliwan, pagkakitaan at pwede tayong umasinso. Ito naman yung banana stick. Sabi ko nga sa inyo, nadepende kung ano yung diskarte nyo. Kung mas madiskarte ka sa inyong probinsya, mas malamang ikaw ang aasinso. Sa umpisa, hindi mo talaga mapiperfect yan. Maraming trial and error. Para ka makagawa ng sariling brand, magpa-print po kayo ng pangbalot. Saan kayo makaka-order? Napakarami sa mga online business mga ka-farmers, sa mga online social media na pwede nyong mabilhan. Sila na yung mag-pre-print ng inyong brand. Ang gagawin nyo na lang, ipapasok ang inyong mga ginawang banana chip.
Ito na yung mga nagko-comment, sinasabi pagdating sa city napakamahal ng saging. Totoo po yun kasi napakaraming tao ang pinagdadaanan. Mayroon ngang nagsabi, doon daw sa Boracay ang isang piraso, 80 pesos ang bawat isa. Iba yun mga kaparmers dahil nasa 5-star hotel ka. Ganon yun ang presyuhan na depende kung saan lugar. Kahit 80 pesos na yung isa, tinatangkilik pa rin ng tao na depende kasi sa lugar. Pero punta ka dito sa amin, kahit maghapon kang kumain ng saging mga kaparmers, libre lang para sa inyo. Para sa aking mga basher doon sa nauna nating mga video. Pero kung sa tingin nyo mga kaparmers, ako ay nakapagbigay ng munting idea para sa inyong kaalaman sa paggagawa ng banana chip or pagninegosyo ng buy and sell na saging, pahingi naman ako, baka naman pa-subscribe ng ating YouTube channel. Magandang araw at mabuhay po kayo. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya na rin. Hanggang dito na lang, magandang araw and thank you.